Good morning! Happy Sunday, everyone! Musta po yung linggo po ninyo? This is a taped episode ng Thank You, Doc. Si Alvin Alchico po ito. Siyempre, hindi kompleto ang barkadahan at kwentuhan kapag Sunday kung wala po ang puso ng programang Thank You, Doc. At B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. At B, di ba? Relax Sunday lang tayo. Gusto ko yung freshness mo. Wow. Feeling ko nag-out of town na ako, Binhan. Dapat ganun talaga. Fresh na fresh. Pero ito ho, hindi na fresh dahil paulit-ulit po ang problemang ito. At palagi naman nating naririnig. Ano bang sakit ang aking tinutukoy? Napaka-common? Oo, napaka-common ng sakit na cancer. Sigurado ko kayo man ay may kakilalang nagkaroon ng cancer. Pero ngayon, gusto po nating malaman, ano nga ba ang sakit na ito? Andyan pa rin ba tayo hindi natin alam bakit tayo nagkaka-cancer? At baka naman may mga bagong pag-asa na gamutan din naman sa cancer. Baka naman hindi ito parang death sentence na, no? Di ba, Vin? Malay natin. Oo. Kapiling po natin ngayong araw na ito ang isang oncologist mula sa The Medical City, Dr. Raj Shamayle. Magandang umaga po si Doc. Hi, Doc. Hi. Good morning. Hello, good morning, Ate B. Good morning, Alvin. Nainggit ako sa holiday mode nyo. Yung guest po natin ay doktor. Siya po isang oncologist. At sa umpisa pa lang, we will have to say thank you po sa The Medical City and of course kay Dr. Amiel De La Cruz for lending us his good doctor sa katauhan po ni Dr. Raj. Raj na lang daw kasi mahirap i-pronounce yung kanyang family name. Okay, cancer po yung pag-uusapan natin. Siguro we will start the ball rolling by asking the question, yung cancer ba, para ba siyang predetermined? Alam na ba natin sa antemano pa lang na, ikaw may cancer genes ka, sooner or later you're going to have cancer? Or is it because of the things that we do to our body? Specifically our diet and our lifestyle. Saan nanggagaling yung cancer, no? Go ahead. Yeah, so cancer is actually multifactorial. It's not, in other words, marami pong dahilan. Hindi siya talagang just one thing. So a lot of times it's a combination of environmental factors, for example, exposure sa radiation, exposure sa toxins, smoking, sometimes alcohol intake, general poor health, lack of physical activity, sometimes the food that we eat, in combination also with predisposition. So sometimes we do have predisposition to cancer, to malignancy. In some patients, but smaller portion siguro is yung namamana po na cancer, especially in terms of adult cancer. Hindi lahat, so basically what we can say is lahat po ng cancer ay may genetic root, pero hindi po lahat ang genetic root na mamana. So sometimes nagbabago po yung genes as we get older, as na-expose tayo sa mga carcinogens such as smoking, heavy alcohol intake, at saka sa exposure to radiation. So ibig sabihin, hindi mo siya pwede sabihin na 60% talagang genetic yan. 40% dahil sa ginawa mo pang-aabuso sa katawan mo. Hindi parang iba-ibang porsentuhan depende sa kaso mo. Yes, so a lot of times, for example, let's take smoking. No? Smoking is the most common cause of malignancies. So heavy smoking, we know that smoking causes genetic alterations and genetic mutations, either at the genetic level or ang tinatawag natin super genetic level. Parang sinasilence niya or ina-affect niya yung DNA at saka yung chromosomes natin. So nag-increase ang possibility for cancer. So yung cancer talaga, nangyari yan or comes from changes in the DNA, changes dun sa genetics natin, tsaka changes dun sa environment surrounding yung tumor. Pero just because may changes dun sa DNA, hindi po ibig sabihin na mamana po yun or ipapass yan sa mga anak natin. Although there are some mutations that occur sa ang tinatawag natin germline, in other words, ito yung cells na sumasama sa procreation at sumasama din yan sa mga anak. Kaya yung tawag din is inherited or ipamana na mutations. So ibig sabihin, Dr. Raj, hindi siya straightforward. Hindi mo siya pwede i-conclude yung cancer mo, namana mo yan. O yung cancer mo dahil nag-yoyosi ka. O yung cancer mo dahil puro kataba. Hindi siya ganun ka-straightforward to determine the origin of your cancer just in case you get cancer in your older years, no?
Yes. So there are simple risk factors and there are causes that we know of. For example, cervical cancer, we know that the major cause of cervical cancer is HPV infection. So we know that it's one of the causes. For liver cancer, we know one of the major causes also of liver cancer is also hepatitis B infection. Lung cancer, we know also smoking din yan. But that doesn't mean na lahat ng lung cancer galing sa smoking. So there are also a lot of lung cancer patients that never smoked in their lives. There are also patients with liver cancer that don't have hepatitis but manggagaling yan sa ibang dahilan. So like I said, it's not just one thing na nag-cause yan. It's usually multiple factors na nagsabay-sabay at mahirap po i-trace. Marami po ba may cancer ngayon? At ilan nga ba yan sa mortality, cause of mortality ng ating ng Pilipinas po? Would you know? So in terms of non-infectious diseases, cancer is one of the higher causes of death, no? But hindi siya kasi yung top pa rin. There are also other diseases that would cause it. Tama po yung pagkaalala ko in terms of that. The causes of cancer are increasing, not just sa Pilipinas, but globally. There are also multifactorial. It's related to differences in lifestyle. There's also that nag-increase syempre yung early screening and nag-increase ng awareness about cancer. So kaya natin naman ng may cancer kasi kahit papaano mas marami na ang nagpapa-check up. That's right. Yes. So we hear it a lot, especially kasi when we have cancer patients, we interview them, we ask my family history, sinong din sa family may cancer. So every now and then may narinig kami na, yung nanay ko, yung lola ko, yung tita ko namatay. Hindi namin alam bakit, pero may bukol daw or dinadugo, pero hindi namin pina-check up. Okay. So tama, which leads us to our next topic, no, na may telltale signs ba? Or may signs ba na magsasabi na, oh no, baka nagsimula na yung cancer mo? Does it always start with a tumor? Kailangan ba may bukol para sabihin, naku, posible may cancer ka? So, early detection of cancers, medyo difficult no because different cancer sites present differently. So, depende rin kung saan tutubo yung cancer. So, of course, dapat talaga may bukol to begin with, no? Or dun nagsa-start sa bukol. But in a lot of cancers, even kung may bukol, minsan walang symptoms. So, you only find out late. For example, lung cancer, most of lung cancer na-diagnose yan in the later stage because usually walang sintomas yung pasyente sa earlier stages. Unlike, for example, breast cancer where more often than not, nakakapana yung breast, may buko na agad. Or cancers of the head and neck, kasi maliit yung size ng head and neck, siyempre yung structure natin. So kita agad may singaw na hindi nawawala, may buko sa ilong, dinadugo ang ilong. Or for example, with colorectal cancer, may lumalabas ng dugo kasama sa pagdumi. So the signs and symptoms are varied depending on the tumor site. Some patients talaga na walang symptoms or by the time may symptoms, medyo advanced na po yung cancer. So hindi not necessarily may pain, ano? Kasi some people are waiting for the signs and symptoms before they go to a doctor like you, Doc, di ba? Pwede na walang pain sa onset ng cancer. Yes, not always na may pain. A lot of times it's something else. Siguro, generally speaking, if may unexplained weight loss na pumapayat, na hindi talaga nag-attempt mag-lose ng weight, pero consistently pumapayat, kahit malakas kumain. In some cases, nalalaman based on regular checkups, nalalaman na may anemia, mababang hemoglobin, na hindi ma-explain bakit mababang hemoglobin, so lumalabas yan sa workup. Some cases, let's say, consistent yung cough, ubo lang ng ubo na hindi nawawala more than 2 weeks. Or may singaw, may lesion, may sugat na hindi nag-heal, na medyo matagal na hindi nag-heal. So yun, so these are some general signs and symptoms. Usually if you have mga sintomas na unusual tapos hindi nawawala, yun yung sigurong one possibility would be cancer. Although there are also a lot of possibilities. Kaya dun medyo mahirap na part. Yeah. So ganun pala, Vin, Doc? Parang itong mga sintomas na ito, pwedeng ma-ignore. Kasi baka akala mo normal lang na bagay, normal na ubo, normal na singaw. So, therefore, ano ang gagawin natin? Kasi mabilis ba ito? Mabilis ba ang progression ng cancer or depende din kung saan ito tumama sa iyo? So,
It also depends, no? Depends on the tumor site and then yung genetic profile ng tumor. Kasi ngayon, yung science of oncology has been expanding rapidly over the past few years. So it's not just porket buko sa breast cancer yun, or na-diagnose na breast cancer. May subtypes din ng breast cancer that we need to identify. And the aggressiveness would also change. Depende sa molecular profile, depende sa age, kung kailan lumabas yung breast cancer, or in cancer in general, depende sa age, depende rin sa site. So marami pong factors yan, actually. Anong common types of cancer, Doc, in the Philippines? At anong cancer ang more aggressive than the other types? So the most common cancers in the Philippines are actually breast cancer, lung cancer, and colorectal cancer. Yun yung top 3. Among all of them, siguro the highest mortality is still lung cancer. Mostly because lung cancer is detected late dahil yun talagang walang masyadong symptoms. Tapos ang pinaka-aggressive, yung kasi hindi ba may mga kilala tayo na hala, ang bilis naman. Ang bilis naman. Yung iba months lang, namatay na po kaagad. Ano po? Ba't ganun? Yeah. Sila may mabilis na cancer, may mabagal naman ang usad. So it also depends on the cancer type itself. So even if, let's say, taking breast cancer, for example, there are different subtypes of breast cancer, and each breast cancer behaves a little bit differently. Some are more aggressive than the others, depende rin sa molecular profile and yung biomarkers nila. Let's say breast cancers that are responsive to estrogen and progesterone, which what we call our hormone receptor positive. They occur usually in patients that are older. The progression is rather slower and usually better prognosis, as opposed to breast cancer, which we call triple negative breast cancer. These are a bit more aggressive, happen in younger patients at medyo mahirap i-gamot a little bit than others. Another factor yung parang kakalaman na may cancer, namatay, tapos sabi na parang 2 or 4 months na wala na. A lot of it's because na-diagnose late din. Kaya mataas yung mortality din ng lung cancers because walang symptoms. By the time symptoms appear, the cancer has already spread or medyo nasa alanganin na situation po tayo. So parang hindi we're on the back foot. Hindi pare-pareho lahat po ng cancer. No? May mga cancer talaga na aggressive. Or ibig sabihin, hindi pare-pareho. Kung breast cancer yan, hindi siya pare-pareho yung usad. Merong breast cancer na mas mabilis, meron namang mas mabagal. Parang ganun ba, Doc? Yes, that's correct. So not only does it vary between different cancer types, yung aggressiveness, within the same cancer type as well, medyo iba rin, depende rin sa molecular profile and the general clinical picture of the patient. Kaya ngayon, hindi na tayo parang one size fits all for a patient. Na-curious tuloy ako. Yung cancer ba, if you picture it out, para ba siya, bacteria ba siya na unti-unti niyang kinakain yung organ? If you illustrate it, ganun bang ginagawa ng cancer? Kinakain niya unti-unti yung organ na involved? Or paano ba yun? So, cancer is basically normal cells ng katawan natin. So, we all have, as embryos, we have what we call totipotential cells, or these cells, sila yung nag-grow. Kaya we grow from one cell to kung ano tayo ngayon, yung size natin na multiple cells, multiple functions. In the process of growth, yung katawan natin starts to switch off some genes and some parts of the DNA. Ibig sabihin, ito yung kailangan mo ngayon para mag-grow, para lumaki. Pero once umabot ng certain size, sasabihin ng programming natin ng DNA is, okay, stop ka dyan, last na to. But every now and then, because of multiple factors, either nagka-random mutations as the cells divide or na exposures sa mga risk factors, every now and then, may parang, siguro the best way to say it, naging pasaway na cell. Na yung orders sa kanya to stop growing, to stop expanding, and to stop dividing, in-ignore na niya. So, in-ignore na niya, and then yung cell na yan, parang nag-rebel din na siya. So, it starts to grow, to divide, and to spread. And syempre, nag-aagawan yan ng resources. Because the other cells are parang nanahimik, hindi sila nagsispread, these cells start to spread and they start to alter or binabago nila yung environment kung nasan sila. So they start affecting yung cells ng patabi niya. So that's what leads, that's one of the factors that leads to the growth. Tinanong ko po yun kasi may general belief. Ang sabi nila, huwag kang kumain ng sugar. Kasi pagkain daw yan ng cancer cells.
And I don't know, naisip ko tuloy, Yeah. di ba ang dami naman nating pagkain ng sugar? Rice pa lang, sugar na po yun eh. So, ibig sabihin, feed ko ngayon yung cancer cells. May katotohanan ba sa sinasabi nila na huwag kang kumain ng sugar? Yan ang pagkain ng cancer cells. So, the origin of that myth is a misinterpretation of misinterpretation ng findings of how cancer energy and molecular biology works, no? Medyo kakaiba yung processing ng cancer of sugar. Pero hindi po yan totoo. So, yung cancer cells... hindi totoo. Sorry, mabatid. Hindi totoo ang phrase o yung sentence na ang pagkain ng cancer cells ay sugar. That is wrong. Yes po, that is wrong. Nagkamali yung pag-intindi ng study o ng data that talked about that. But ang cancer po, ang kinakain niya ay lahat. So, kinukonsume niya lahat ng energy ng katawan niya, lahat ng resources ng katawan. Kaya yung pasyente na may cancer na hindi controlled yung cancer, namamayat. Kasi kinukonsume niya yung katawan ng pasyente. So, parang sa pasyente ko, sinasabi ko, basically, ang kinakain ng cancer is ikaw. Oh, my goodness. So, they're consuming the resources. Yes. Doc, so paano to? Puntahan natin yung treatment, no? Kadalasan pag sinabing cancer, ang unang naririnig ko, chemotherapy ang treatment. Yes. Yun lang ba ang pinagdaraanan or siguro isa-isahin natin yung mga iba-ibang treatment options ng mga madadiagnose with cancer? Yeah. So, multiple options po yan, no? Depends on the type of cancer, depends on the stage of cancer, and then depende on the molecular profile of cancer. So, marami po yun eh. But just siguro to bridge this topic with the previous topic ni Alvin, one of the cornerstones of cancer treatment is actually nutrition. So patients really need to eat. So kailangan may magandang caloric intake kasi cancer is a high metabolic state. In other words, nagbe-break down yung energy sa katawan. So what we usually tell patients is wala pong bawal na pagkain. Kung anong gusto nyo kainin, okay lang. But syempre, try to maintain a healthy diet. So you need variations of proteins like meats, fish, chicken, at gano'n. Kailangan mo ng sugars kasi sugar is also yung energy ng katawan natin. Ginagamit ng brain natin yung sugar to think, to function. We need sugar for our body as well. Carbohydrates, fats, lahat po yan kailangan ng katawan natin. So the cornerstone is healthy and good nutrition. Now, other treatments will be based in, as I said, depende po sa type ng cancer and sa stage. So earlier tumor or pag medyo na-diagnose na maaga, options would be surgery, radiation, and sometimes chemotherapy as well. So parang combination siya. Depende rin sa tumor. So sometimes we combine multiple modalities sabay-sabay. Minsan may mauna yung isang gamot, kasi mauna yung chemotherapy para lumiit yung bukol para pwede mag-surgery, para mas accessible yung surgery. Minsan may radiation din kasama before, after. Tapos there's also for certain tumors may hormonal treatment for cancers that respond to hormones, similar kagaya ng breast cancer. May iniinom na tablets for that. Meron din targeted therapies na hindi po siya chemotherapy, pero binibigyan sa IV na tina-target specific markers or specific sites dun sa cancer. So para maging mas effective siya. Kasi lesser ang side effects kasi hindi niya dinadama yung cells around it. Parang mostly targeted siya sa cancer. There is also immunotherapy, which is in recent din, parang I think the past 5 or 10 years. Nag-booming immunotherapy, which is a type of treatment that helps your body recognize cancer cells. So yung body mo ang lalaban sa cancer cells, which is normal function talaga ng body. Minsan lang marunong lang cancer magtago sa immune system mo. So itong immunotherapy, tinutulungan ng immune system maghanap ng cancer cells. Tapos, sino magsasabing kinakabahan si Dr. Raj? Ang galing mag-bridge. Marunong mag-bridge partner from topic to topic. Ang galing tumahi. No, ang galing. Pero maganda yung tanong ni Ate B, yung treatment na iniisa-isa mo na nga. Ano po? In the Philippines, all of the things that you've mentioned are already available. In other words, you don't need to go abroad to avail of the different things that you've told us, Dr. Raji. Yes, so all of these treatments are readily available sa Pilipinas. There are siguro a few drugs, 1 or 2 here na hindi available sa Pilipinas for various reasons. But majority of the treatments are readily available naman.
Even yung latest na treatments which are what we call antibody drug conjugate. So, nakakabit na yung chemotherapy sa antibody para targeted, parang siyang naging targeted chemotherapy. So, even that is also available sa Pilipinas. Do you really need to go chemotherapy? Can you skip chemotherapy? Pwede ba yun? Halimbawa, ayaw mo mag-chemotherapy. Ibang options na lang po ako. Kasi di ba masakit ba yung chemotherapy, do? So, the chemotherapy per se, hindi siya masakit. Usually, wala kang maramdaman pag ini-infuse it. Kasi parang siyang IV fluid lang. But chemotherapy does have side effects. And each chemotherapy drug is a bit different in their side effects. Tsaka iba din yung regimen eh. Kasi different cancers are treated differently. So hindi porket parang ikaw may ganitong cancer tapos the other person may ganitong cancer, same ang gamot ninyo, not necessarily. And even if same ang cancer, minsan yung gamot is slightly different, the dosing is different, or the combination is different. Depende rin sa molecular, again, alam ko pa ulit-ulit natin, yung molecular profile or yung specific itsura or yung DNA ng cancer na yan. So, sometimes may konting adjustment. Tapos, yung reaction ng katawan is different from one patient to another. So, there are patients na same regimen, pero one patient tolerates it more than the other patient. Isang pasyente hirap na hirap, isa mas kaya niya. So, depende rin sa reaction ng katawan. Doc, so sinasabi niyo, ginagamit niyo palang na salitang molecular. Kung halos hindi makita ng mata natin yun. So, ibig sabihin, madami ring mga test na dapat pagdaanan. Doon pa lang gastos na, di ba? Yung, tama ba, yung dugusig, ano ba yung mga standard test? MRI, CT scan, dugo, ano po bang ginagawa? So, yes, so you are correct. Yung molecular testing is a bit more specialized. No? So, initially, we do need to do some imaging like CT scans or MRIs, X-rays and ultrasounds. These are usually sa start kasi hinahanap po natin saan yung bukol, yung site ng bukol mismo. Tapos hinahanap din natin evidence kung nagkalat yung cancer. If nasa lung siya, we need to check if umabot sa ibang organ kasi that's part of what we call staging. Now, ngayon, once na-identify natin kung saan yung bukol, the next step is to get a specimen or a sample ng bukol kasi kailangan natin na-identify kung cancer po talaga yan or ibang sakit po siya. Yung biopsy. Ngayon, kung yung biopsy, yes po. Now, even after mabiopsy at nalaman natin sa pathology na, yes, this is cancer, kailangan din natin i-identify exactly anong type po siya ng cancer. Kasi hindi porket ang bukol na sa lung ay lung cancer po yun. Tsaka even within lung cancer, may multiple types of lung cancer at yung gamutan is different based on the type. So kailangan po ng biopsy. So if you're diagnosed na may cancer ka, it's not actually a death warrant. No, you can actually live for many years, no? Yes. So especially the earlier the cancer is diagnosed, the better yung survival natin. But there are types of cancer that even if nasa metastatic stage or stage 4, pag nagagamot, talagang they do live for more time than what we expected. Again, it depends on the tumor type, it depends on the profile din ng cancer, and it depends din sa how the body responds to the treatment. Pero hindi ibig sabihin may cancer ka na mamatay ka na kaagad-agad. Hindi naman gano'n. No. Doc, may last 10 minutes tayo. Sabi ng iba, may term na parang, ano tawag mo doon yung nawala daw? Diniklara daw sila na cancer-free. Is there such a thing as, para mawawala talaga yung cancer? Remission ba tawag doon? Nawala na talaga yung cancer sa kanilang katawan? Or hindi, nandyan lang yan? Kakalat at kakalat yan over time? Yeah. So usually, especially for early stage cancers, we do regular monitoring for at least 5 years, no. So what we know sa studies is after pag lumagpas ng 5 years, the risk na bumalik yung cancer is lower. Kung let's say after 5 years nakita natin na wala yung cancer or walang evidence of disease, we know na mababa yung risk na bumalik yung cancer. Pero hindi ibig sabihin na completely nawala. So even after 5 years, nagmamonitor pa rin tayo. Because one of the risk factors of cancer is having cancer. So that's one. Also receiving some forms of treatment also increases your risk then for cancer later on in life. Tapos Doc, yung pag nagka-cancer ka, pag bumalik siya, huwag naman sana, doon pa rin ba sa lugar na yun o minsan sa ibang lugar na ng katawan? It also varies. So sometimes bumabalik siya sa primary site kung nasan siyang origin. Sometimes bumabalik siya sa areas na malapit lang.
let's say sa mga kulanin na malapit sa origin or sa skin, there are times na bumabalik siya sa ibang lugar din. So, so once yes, na mag-cancer po kayo pala, kailangan talaga parang close monitoring na. Yes. Yes. So the monitoring also changes over time. So for the first couple of years, let's say after natapos tayo mag-treatment, the first couple of years, medyo closely monitoring every 3 months, then maging every 6 months after a couple of years, then maging once a year na. But, we usually encourage, especially after that, after 5 years, we encourage mag-regular follow-ups pa rin, kahit once a year. And throughout the time kasi na the patients who are recovering from cancer and the ongoing monitoring, especially after regular talking with their doctors and research and stuff. So, medyo na naging mataas yung high index of suspicion nila. So, lagi sila nakabantay, lagi silang alert. So, if any changes in how they feel, nag-check up kaagad. Alam na nila. Bago matapos, can we talk about costs, no? Siguro kahit hindi naman yung saktong costs, but I think expensive din, Doc, once you are diagnosed with cancer, ang dami mong kailangang paghandaan when it comes to gastos, no? Yeah. So, what we usually tell patients is that cancer treatment is hindi siya one-time thing, no? It's a parang long-term investment or something similar to that, no? So, hindi pwede, parang hindi siya ito lang. Unlike an infection, you give antibiotics for 1 week, maybe 2 weeks, tapos ka na. Cancer treatment is a bit longer. And there's a lot of diagnostics and labs that are needed. So, monitoring also requires regular CT scans or MRIs. So, medyo may cost na entailed din po talaga. Especially for some more advanced treatments, ibang meds, medyo may kamahalan din. But that doesn't mean na hindi tayo magpapagamot. So, there are a lot of options. So, what we usually do in our practice is we present all options to the patient. So, this is option 1, 2, 3, and 4. Because at the end of the day, I read this somewhere, the most ineffective drug is the drug that the patient can't afford. Dok, singit ko yung paggugulay kasi uso po sa mga kababayan natin. Yung magnanatural na lang, alam mo yon, kasi mahal nga meron ba doon sa mga, siguro sa nutrition na lang, na makakatulong din naman sa isang pasyenteng mayroon cancer? Yung kumain ka ng gulay, iiwas ka sa karne. Things like that. So, for me, what we always tell patients is that dapat well-balancing diet. So you should have a bit of meat din and syempre vegetables. In terms of, let's say, reducing the risk of certain cancers, yes, a healthy diet is important. Walang special or specific kailangan gawin. We just follow yung regular recommended healthy diet. So, let's say, nagpo-follow ng portions, so more portions on vegetables, control yung portion ng meat, yung carbohydrates natin more on complex carbs, or at least we can control the portion of carbohydrates. So walang specific na para uliwas ka sa cancer. That being said, for cancer patients, what we always say din, syempre, portion control or healthy eating, pero okay lang if every now and then gusto nilang kainin yung hilig nilang kainin. Kasi part of cancer treatment, you don't just treat the cancer, but you provide quality of life. So, di ba? Right. We tell the patients, anong purpose nagpapagamot tayo ng lahat-lahat nito kung hindi ka nag-enjoy ng buhay mo? So, every now and then, kasi gustong kumain ng inihaw, gustong kumain ng steak, or let's say gustong kumain ng kung ano-ano, ng Betamax, or kung ano-anong gusto nang kainin, okay lang naman. Just that wag lang lagi. Siguro we will end with your advice, habang bata pa po tayo, ano bang maganda so that maiwasan po natin yung cancer when we as we grow old? Anong pinaka-advice po ninyo, Doc? Well, the best way, syempre, to reduce the risk, not necessarily prevent, but reduce the risk of cancer is to lead a healthy lifestyle as much as possible. So, to be active, sapat yung weight po natin, yung nutrition, syempre, like you mentioned earlier, good nutritional habits, healthy eating. Mahirap, pero iwas ng stress, o alam ko mahirap, to sleep as much as possible, the usual 7 to 8 hours, kung pwede. And of course, smoking cessation, yun yung isang mga big factors to stop smoking, reduce alcoholic intake, huwag lang yung laging umiinom. Alam ko some say pag may okasyon, pero yung okasyon araw-araw, huwag naman araw-araw na okasyon, siguro paminsan-minsan lang.
Mga ganun po. Okay. Sige, Doc, imbitahin ka namin ulit, Doc, ha? Doc, maraming salamat po sa oras ninyo. Pasensya sa abala on a Sunday morning. Wala pong But this abala. is going to be a Thank taped you very much. episode, ha? Maraming salamat, Yes. Doc. O, pet naman po tayo. Doon naman tayo sa pets. Siyempre, hindi po kumpleto ang programa natin kung walang pets. No? Pagkatapos ng human topic, pet topic naman po tayo. Ang tanong, Ate B, gaano kadalas mo dinadala sa vet si Uni? Ate B? Ay nako, pag kailangan niyang injectionan for vaccine, ganun. Pero naisip ko baka dapat more frequent kahit walang vaccine na mga schedule. Sige, alamin na natin. Oo, dapat hindi tuwing may sakit lang. Mukhang ganun dapat para ma-check ni Doc. Kausapin po natin ngayong umaga, Dr. Jamaline Lopez, ang ating veterinarian mula sa JM Padrinao Veterinary Clinic. Magandang umaga sa inyo, Doc Jamaline. Hello po, good morning po, Sir Alvin. And as always, bago tayo mag-start ng discussion, pasalamatan natin para may konsuelo naman yung mga nagbibigay sa atin ng mga guests natin for this week. Si Dr. Mitzi Padrinao. Partner siya may-ari ng JM Padrinao Animal Clinic. Thank you po. Maraming salamat po sa ating mga pinapadalang vet ni Dr. Mitzi. Babalik po si Dr. Mitzi. Don't worry about it. Kumbinsihin natin. May topic tayo na coming na related sa cats. Kausapin natin si Dr. Mitzi. Baka pwede siya. But for today, si Dr. Jemaline po ang ating kasama. How often, gaano ba kadalas dapat dinadala sa vet ang ating mga alagang hayop? Dr. Jemaline, go. Yung dalas po ng pagdala ng mga alaga po natin sa ating vet clinic, usually, let's start po pagka tuta yung mga alaga po natin. So pagka tuta pa lang yung mga alaga natin, as early as 1 month or 4 weeks po yung alaga natin, pwede na tayong magsimulang magdala sa ating pinakamalapit na veterinary clinic para ma-schedule na po sila ng mga deworming. And then as early as mga 6 weeks, pwede na po silang masimulan ng mga ating scheduled vaccinations. And then kung ano man po yung mga protocols ng clinic, kasi every 2 weeks dapat na bubooster yung mga vaccine na nasimulan natin para magtuloy-tuloy yung nasimulang bakuna. And then after na, kapag natapos na po nila yung mga core vaccinations na kailangan nilang tapusin, pwede silang bumalik ng annually for the annual boosters ng mga vaccinations. So pag adult na, Doc, pwedeng once a year na lang? Opo, usually pagka kompleto na po yung mga core vaccines nila, ang ginagawa po talaga natin ay annually nagvi-visit po sila dun sa ating vet clinic. Or unless kung gusto nating mas kampante tayo sa alaga natin na wala pong mga sakit, kapag natapos na po natin yung mga bakuna nila, pwede po tayong bumisita kahit every 6 months para pwede nating ma-routine check. Pwede tayong mag-conduct ng mga laboratory test or mga physical test lang sa alaga para ma-assess pa rin, though kahit wala man po mga underlying na mga sakit. Let's say okay naman po siya, magana naman kumain at lahat-lahat, pero para lang kampante rin, kung gusto natin, pwedeng every 6 months po ang routine check-up ng mga alaga po natin. Ate Bigo. Ano po bang binabantayan o tinitingnan? Mukhang nasa outing si Doc. Doc, mukhang marami na nagsisigawan dyan. Nasa dagat ka ba o nasa ilog o nasa lawa? Oo, nasa dagat po eh. Nasa dagat? Masarap naman ito? O na Sunday morning? Pasensya na po. Maganda ba yung sikat ng araw dyan, Doc? Mukhang masilaw, nasisilaw ka na sa sikat. Tirik na tirik. Isang ka ba? Nasa Batangas ka ba? Oo po. Sana all, Ate B, no? Sana all nasa Batangas. Hindi mo naman si Doc talagang public service pa rin. Vin, ganyan ang i-push natin na magla-live tayo sa Batangas next time. Ay nako. Thank you, Doc, ha? O sige, Doc, thank you for spending time with us on a break like a Sunday. Pero sige, di ba sinabi mo every 6 months? Ano bang binabantayan ng doktor every 6 months pagdadala namin ng aming alaga? Kapag every 6 months, pwede po tayong mag-conduct sa kanila ng mga laboratory test pa rin or screening na sinasabi natin. For example, yung CBC blood chemistry na kinakonduct natin sa kanila. Kasi yung mga alaga natin, kung minsan mapandin lang din po,
Akala natin walang mga iniindang sakit, okay sila, magana namang kumain, wala namang naoobserbang pagsusuka at pagtatae, pero mamaya magugulat na lang tayo, bigla-bigla naman palang bumagsak na yung katawan, yun pala, may mga underlying na po pala silang mga sakit or diseases na na-overlook lang po natin. So, para mas kampante, kung minsan, mas magandang naro-routine check. At least sa CBC Blood Chem, na-check natin yung status po kung may infection yung alaga natin, kumusta na yung mga liver and kidney enzymes nila, lalo na kung yung alaga natin ay medyo nagkakaedad na mas magandang naro-routine check natin yung status ng atay at saka kidneys po nila. Lalo't hindi po natin may iwasan kung minsan na magpakain ng mga gusto ng mga alaga ho natin, lalo na yung mga alaga kung minsan mas gusto yung may mga pampalasa ho Kaya so ano ba based on experience, Doc, ano yung mga common na dapat i-watch out for o dapat alerto ang mga fur parents? Ano po? Ano bang mga sakit na commonly hindi natin parang nami-miss natin na mayroon palang ganyan sakit yung alaga mo? Very common po ngayon, lalo na pagka medyo season po ng mga garapata natin, very common yung ating blood parasite. Ganyan, do kahit mga bata or may edad na mga tuta natin, pwedeng tamaan ho nung tinatawag natin na blood parasite or parang dengue sa mga alaga nating aso. Yun, kung minsan sa una, wala pong halos maipakita mga signs ng mga sakit. Magugulat na lang tayo biglang isang araw. Magsusuka yung alaga natin, magtatamlay, mawawalan ng gana. Yun pala, meron na po siyang manifesting na sakit, which is yung mga blood parasite natin. Ibig sabihin, baka kampante ka na hindi malusog naman masigla nga takbuhan ng takbo Pero ang problema kasi hindi sila nakakapagsalita. Hindi sila nakakapag-communicate na parang tao na masakit yung kaniri ko. Ipapakita ng aso sa'yo o ng pusa sa'yo na okay siya. Lalo na kung nasa comfort area naman po siya or nasa environment siya sa bahay natin. Siyempre, maliksi siya, makulit sa bahay. Pero kapag biglaang na-stress yan, for example, sana nagkaroon kayo ng vacation leave, biglang iniwan yung alaga sa kasama sa bahay na nagbabantay lang. So, mai-stress yung alaga natin. Siyempre, meron din tayong tinatawag na separation anxiety sa kanila. Lalo na yung alaga natin kung nasanay na clingy sa mismong may-ari na laging nagpapakain, kapag biglang iniwan, magkakaroon ngayon siya ng separation anxiety. Yun ngayon yung simulang pagmumulan ng stress. Yung isang simulang stress po na yun, na pagsisimulan, yun yung magti-trigger ngayon ng mga underlying na sakit niya. Kaya pagdating natin, magugulat na lang tayo, biglang yung alaga natin nagsuka, nagpaena, hindi na kumain ng ilang araw. And then pagdala na lang po natin sa ating mga pinakamalapit na vet clinic, doon na lang po natin mapafind out na ay may blood parasite na po pala yung alaga natin, na ay may mga ganito na po pala siya. Lalo na kung hindi siya routine na na-check. Okay. Doc, pasensya na yung sinabi niyong stress, nagkukause ba yun ng blood parasite? O hindi naman? Hindi po. Nakaka-trigger lang siya ng mga underlying na sakit. Ang nagkukos po ng ating blood parasite ay ang kagat po ng garapata natin. So pwedeng yung mga sakit na underlying na sinasabi niyo, quiet lang yan. Hindi siya lumalabas. Tapos pag biglang na-stress yung alaga, ayun nati-trigger po siya. Tsaka po nagpapakita yung mga simptomas or senyales sa alaga po natin. So ano mga simptomas nito? Ang mga simptomas kasi ng mga sakit ho ay halos magkakalapit lamang. Kaya yun nga, sa alaga natin medyo mahal talaga pagka routine check-ups kasi nga hindi din naman nila masabi kung ano yung mga underlying na sakit nila. For example, di naman nila masabing masakit yung tiyan. So kaya kailangan pagka may mga simptomas nang nakita, for example sana isang araw or 2 araw hindi na kumakain yung alaga, or nagsuka na siya ng at least 3 times ng buong maghapon, think to worry na po yun. Kailangan dalhin na po natin siya agad. Huwag pong ipapaabot sa point na yung alaga natin isang buong araw nang nagsusuka to the point na super dehydrated na siya, para hindi po siya, hindi din po mahirapan yung alaga, para mahabol din pa natin na ma-rehydrate siya.
Hindi ba pwedeng nagda-diet lang po siya dahil gusto niya mag-ibaling kinitan? Yung iba po nating alaga, kung minsan may mga ganon, mga nagseselan lang sa pagkain. Oo, lalo na kung minsan din po kasi kapag nasanay na yung mga alaga natin na nagdo-dog food, and then bigla nating pinakain ng mga table food, syempre matitikman kasi nila yung pampalasa ng pagkain. Kaya kung minsan kapag pakainin mo na ng dog food, ayaw na din yung dog food po niya. So may mga ganun, ano? May mga ganun. Kaya hindi po peculiarities, siya... weird. Kaya hindi mo masasabing sa isang araw na hindi siya kumain, may sakit na din agad. So kailangan talaga, very important po ang mga laboratory test pa rin. Yun pa rin yung pinaka-main key po para ma-diagnose natin yung mga sakit ng mga alaga ho natin. I think na-mention ni Doc at ibigyan nila yung cost, no? Ay, narinig mo ba ako? Ay, yung cost, Ate B. Nabanggit na yung cost kanina, no? Yung cost kasi, syempre, pag may pet ka, Doc, additional, you have to accept that you have to allot a budget. No? May budget ka kailangan, inalagaan mo yan part na responsibility mo yan, no? Yung pagpapacheck up, hindi ba mahal din, Doc? Or nagva-vary yan depende sa clinic? Mahal. Nagba-vary po yan, depende po sa clinic. Tsaka kung anong type po ng mga machines din na available. Yun ang variations kung minsan o ano. So pag clinic yan na malaki, full service clinic, parang sa ospital, ano? Kung full service clinic yung pupuntahan mo, plus pa yung iba pang bayad kasi sa konsulta, iba din yung bayad sa tests, di ba, Doc? Opo. Depende po kung ano yung ika-conduct ng ating attending vet po na mga laboratory test sa kanya. So yun yung test, magiging... For instance, magkano yun? Magkano ba yung range lang? Kahit hindi yung sa ano ninyo, sa naglalaro? Yung mga sinasabi nyo. Naglalaro ng 1,000 to 3,000 po yung mga laboratory test. Ate B, di ba? Medyo mahal din. Mura pa nga yun. Ha? Mura pa ba yun? Mura pa ho ba yun? Kasi, Doc, parang ang mahal pag ako nagpapa-blood test kay Uni. Minsan umaabot 3,000. Minsan one time umabot ng 6,000. Bakit? Kaya siguro depende kung anong blood test. Tsaka may mga parameters din naman po yun. So, depende kung ano yung pinapakitang symptoms ng mga alaga natin. Doon magbabase ngayon yung attending vet natin kung ano yung ikakandak po niyang laboratory test sa kanya. So, Doc, kanina ang tinanong namin sa inyo, how often natin dadalhin? So, kailangan dalhin after pangpinanganak, kailangan dalhin during vaccines, kailangan dalhin kapag may change in behavior. Or not necessarily. Or tama, parang any change in behavior. Mas maganda hong any change in behavior. For example, nasanay ko yung alaga ho natin na yung normal activity niya, na-memorize niya na gano'n. And then biglang isang instance or isang araw, biglang may nanibago kayo na biglang ginagawa niyang ganito, mas maigi pa rin pong magpunta na lang po para ma-ask natin yung vet natin, or kung may anuman kayo, may contact number sa vet natin, pwede kayong tumawag on call sa kanila to question po kung ano yung na-observe ninyo na dapat po ba siyang ika-worry, na dapat na po bang dalhin yung alaga. So pag tawag lang, Doc, libre na? Tawag lang, verbal lang yun wala namang test na pagka sa call naman din po, yung history lang ng alaga, kung ano lang yung na-observe na unusual. And then, syempre, through call, yung history taking, iba pa rin po kasi pagka mga physical exam. Let's say yung mga alaga natin, routine naman na dinadala natin sa mga clinic po, tapos biglang may na-observe kayong kakaiba sa kanya, kung lagi naman po siyang bumibisit sa clinic, pwede lang kayong kumontak sa vet po ninyo para i-ask sa kanya yung concern natin. So, kung memorize naman ako. Importante, Doc, yung relationship ng fur parents sa vet. Kasi may mga vet din na masusungit. Hindi kagaya ni Dr. Gemaline, napakabait. Isang tawag na. Iba may masungit din na vet. Hindi, busy ako. So, kailangan importante na may na-establish kang rapport o relationship. Tayo po mga pet parents sa vet natin. Magkano bayad sa check-up? Kasi sa tao, alam na natin, di ba? Pwede natin ikarga yan sa PhilHealth natin Sa aso't pusa, walang ganun, partner. Wala ho. Konsulta per session?
Ang ano lang ho, ang check-up lang ang china-charge po, 300 yung consultation fee lang, pero the following check-up na, no charge naman na po siya. Okay. So, Yung pasusunod wala ng follow-up, charge. yung follow-up check-up po, wala na po siya. Ang may Sa bayad inyo. lang kung kailangan na mag-laboratory tests. Doon na may dagdag na bayad. For example po sana, matagal nang hindi siya nag-visit sa clinic natin na wala naman siyang sakit. And then biglang nag-visit tayo sa clinic na may mga problema tayo, yun, automatic ma-charge po siya ng consultation na. Oo, tapos kapag Sa syempre clinic kung nyo. Kapag kailangan naman ng wala pong mga single na kapag follow-up naman na lalo na kung kailangan niyang bumalik mga after 2 weeks or after a week for repeat follow-up ng blood test or for repeat check lang, physical test, wala naman na pong additional fee pagka sa amin ho. Habang lumalaki ba yung pet, lumalaki din yung gastos. Automatic ho yan. Maliit yung ayan, sige, explain mo nga yan, Doc. Automatic ho yan. Kasi syempre, lalo na ho kapag maliit pa yung alaga at nagkasakit, sa laboratory test, pare-parehas lang yung mga cost. Yun nga lang, ang nagbabayar na mas mahal, yung mga gamot na kailangang i-intake ng alaga. Syempre, kung malaki yung alaga, let's say yung alaga nyo ho ay Golden Retriever or Labrador, syempre, ayan, cute lang siya, maliit. Maliit lang. Nasa medium size po siya, saktong-sakto, pasok naman ho sa budget ninyo. Pero kung sakaling mga Golden Retriever or mga Labrador, mga large breeds po, ay kailangan ho talaga ng malaki-laking budget para sa mga gamot. Hindi, biik to dog eh. Pag biik ba, mas mababa? Ay, Doc, mataba. Kasi, Ay, Doc, sabi mo kanina, di pag older dogs, kailangan 6 months no ang dalaw sa ospital. Mas maganda. At least. Pero katulad ni Lily na pinangangarap naming baka buntis, how often should you visit your vet naman? Kapag ganyan ho na mga pregnant yung mga alaga natin, or for example, napa-stud nyo na yung alaga natin or na-start na siyang na-stud, as early as 21 to 30 days po siya, pwede nyo na siyang idalhin sa pinakamalapit na vet clinic kasi meron na rin ho tayong tinatawag po na relaxin test to test if positively buntis yung alaga natin. So para siyang test kit sa tao din na kinukuhanan. Kasi lang napastad siya 3 beses, kaya lang hindi kami sure kung buntis o mataba lang talaga dahil matakaw po eh. O yan. So hindi ako sure. Di ba baka mamaya buntis ka na. Kapag as early as second time na niya. Second stud niya na po. So after 21 days, pwede siyang ipa-ultrasound, ganon? 21-30 days po, test kit muna tayo, yung sa relaxin test kit natin na tinatawag po. Kapag once nag-positive after stud ho. So, let's say, kung sa relaxin test po natin, nag-positive yung alaga natin, as confirmatory pa rin, mas magandang makapunta pa rin tayo ng 45 days. Para sa 45 days ng pregnancy niya, by that time, pwede na tayong mag-conduct ng mga ultrasonography dun sa alaga natin para ma-check natin yung bilang ng mga tuta or yung mga heartbeat para ma-monitor natin kung viable yung mga puppies or buhay naman po ba silang lahat. So at this stage na parang 1 week pa lang since na stud siya, wala ka pang makikita. Hindi siya advisable to go to the vet to confirm. Wala pa yun. Wala pa ho. As early as 21 po siya. Kasi pagka mga first weeks pa lang, wala pa ho yan. Pwedeng yung nabigay sa alaga natin or nung stud date niya, malaking factor pa rin po kasi na ma-absorb or wala yung parang tawag dito na stud sa kanya. Oo. So ano yun, Doc, yung last stud? Kasi 3 beses siyang na-stud eh. So yung last na pagpapakasta, kasi 3 beses siya eh. Ang last niya is July 30. Kapag counting ho naman siya ng mga ganyan,
lalo na kung gusto nating mag-visit na, mas magandang mag-base po kayo dun sa pinaka-last na stud ng alaga natin. Kasi kung minsan, hindi din natin sure kung kailan ho siya nag-meet yung sperm tsaka ova ng alaga natin, kung dun ba sa first stud, sa second stud, or sa third stud. So para mas sigurado, mas magandang nagbibilang ho tayo dun sa last stud ng alaga natin. Which means kung July 30 yun, Ate B, malalaman natin kung buntis talaga si Lily pagdating ng August 20. No? Tama? On the 21st. At ano ba, range ba? 21st to 30 o 21st agad? Kung sakali ho, pagka mga test pa lang na ultrasound at saka mga relaxing test kit, sabi ko nga, mas maganda kapag yung pang-last na stud date. Pero kapag due date na niya or na mga nasa malapit na, kaya tayo nagpa-plus din ng 5 days. So, ano nga? So, 21 plus 5, 26 day. Saka natin ipapa-test. Hindi po. Di ba nung na-stud na siya nung 30. Yung last 30. Oo, 30. So, magka-count ngayon tayo, dun sa base from 30, magka-count tayo ngayon ng 21 days. Dun sa ika-21st day po niya, dun tayo pwedeng mag-visit sa vet. 21st hanggang 30. Okay. 30 days. 21st hanggang 30. Sige. So, Ate B, balitaan kita. August 21 hanggang August 30. Ninang ka daw, ninang. Gusto ko yan. Tapos pag buntis na pag na-confirm na, kailangan rin ba yung parang sa tao na may regular check-up pa yan? O may ultrasound rin ba ang mga buntis na mga... Kasi 61 days lang sila Ate B nagbubuntis, hindi kagaya ng tao na 9 months. Di ba, Doc? 61 to 65 days lang 60 sila. 60 to 64 days po sila. Pero kung minsan, meron yung mga as early as 55 days ho nanganganak. Depende pa rin ho yan sa mga history na nung alaga natin, nung panganganak po nila, at saka sa stress din nila sa bahay, lalo na kapag kayong alaga natin, naiiwan nating mag-isa, mas nai-stress sila, meron yung mga cases na mas napapaaga ho yung labor or yung panganganak po nila. Okay, sige. Ate B, tanong ko, saan po ang mas dapat dalhin often sa vet? Yung aso o yung pusa? In other words, alin ang mas alagain pagdating sa doktor, sa vet? Aso o pusa? Sa probability or sa percentage ko ngayon kasi nung sa amin dito sa clinic po, halos parehas na po yung percentage. Hindi na lang yung kasi dati-dati ho, di ba, more on dogs lang siya. Or mas madami halos yung dogs dati-dati. Pero ngayon halos parang 50-50 na po. Pero kung sa mas maalagain po talaga sa dogs pa rin compared sa cats. Talaga? Akala ko ang pusa. Kasi, sa bagay ang pusa kasi independent, Dok, no? Hayaan mo lang siya dyan. Mabubuhay siya. Tsaka kaya ho nilang yung mga dumi nila, kaya nilang i-groom yung sarili nila. Kahit let's say isang beses ka lang magpaligo ng 2 linggo sa cats, okay lang, hindi sila yung mangangamoy kasi kaya nilang dilaan or i-groom yung buong katawan nila. Unlike sa dogs natin, meron yung kapag hindi na training, uupo na lang dyan, iihi na lang, dudumi na lang dyan na lang. Unlike pag sa cats natin, pag na-training ho sila ng litter sand, automatic, doon lang sila iihi tsaka dudumi. Yung sa tao kasi, di ba meron tayong medicine cabinet? Di ba nag-i-store tayo paracetamol, aspirin, sa tao. Meron ba gano'n na pwedeng i-ready ko rin for my pets na parang first aid o di kaya paunang lunas? May paracetamol ba for them? May parang mga Advil o mga kung anuman na pwede sa kanila? Pagdating pa rin ho kasi sa mga ganyan, hindi pa rin ho kasi maganda na tayo or yung mga owners po yung nagbibigay ng paunang lunas sa mga alaga natin. Mas magandang maidala pa rin po talaga sila kasi yung paunang lunas kung minsan pwedeng makasama din sa mga alaga natin. For example, yung pag-i-store ng mga gamot, nagkasakit yung mga alaga nila dati, tapos nagkasakit ulit ng parehas na simptomas, baka mamaya yung mga timbang ng alaga natin nag-iiba na. So, pwede kasing ma-overdose pa rin natin yung alaga natin or ma-underdose ng mga gamot.
So mas magandang natitimbang. In other words, Doc, yung paracetamol nyo dyan, hindi yan pang hayop. Yan ay Hindi pang tao. Diba? Alam ba, nilalagnat yung ako mo? Ay, hindi po. May mga specific po tayong mga gamot na for dogs lang po siya. Pero yung mga, meron din mga human prepared pa rin po na mga ginagamit for dogs. Pero yung computations for human dog preparation yung ginagawa natin or ginagamit po natin. Halimbawa, may cough syrup ka dyan, Ate B. Nakita mo, inuubo si Uni. Pwede bang ipa-inom mo yung cough syrup mo dyan kay Uni? Di ba hindi naman? May sarili silang gamot. No? Opo. So, depende. May mga gamot pa rin naman ho ng mga pantao na pwede sa mga alaga nating dogs. So, kung sakali, pwede pa rin naman pong kumontak tayo or tayo sa vet natin para ma-advise nila tayo. For example, yung mga topical na mga ointment, kung minsan meron po yung mga topical na for human na pwede rin sa dogs. Yung para may, halimbawa may galis-galis. Ganon. Ilagay mo yung mga ointment, pwede. Yung binibili ay mga ointment pa rin po na pwede for human and dogs. Pero kung minsan din, may mga contents pa rin po siya na hindi natin maaasang magkakaroon ng allergic reaction sa mga alaga natin. Kaya kung minsan mas maigi pa rin yung for dogs talaga. Anong mensahe po ninyo, Doc, from the JM Padrinao Animal Clinic? Naubusan na po tayo ng oras. Anong pinaka-advice ni Doc? General na advice sa lahat ng mga pet parents para makaligo at makatalo na po sa dagat si Doc Gemaline. Go ahead, Doc. So sa lahat po ng mga pet owners or fur parents, maging aware po tayo sa mga alaga po natin. Let's think po na yung mga alaga natin, hindi lang po natin sila kinuha na as pets lang, na cute-cute lang. So isang member na rin po natin sila ng pamilya. So kasali na sila sa budget nung pamilya natin talaga. So lalo malaking gastos po talaga pag mga alaga. So mas maigi pa rin ho na mga preventive. So, preventives pa rin. Prevention is better than cure nga ho. So, mas mahirap po yung nagtitreat tayo or nag-cure. Mas mabigat sa alaga natin, mas mabigat din sa ating mga owners. So, mas magandang yung routines, lalo na mga boosters ho, mga vaccinations, nabuboosters annually, follow-up check-ups na susunod or namomonitor pa rin. At least every 6 months or every year, kung bata-bata pa naman yung alaga natin, pwedeng yearly, napapa-follow up na siya, and lalo na po pagka may mga sakit yung alaga din natin, iiwasan din po sana natin yung mga home remedy muna, mga medication, lalo na yung mga pinapakain po minsan na mga raw, let's say yung mga napapanood natin sa mga YouTube, kasi lalo yung mga alaga natin po minsan, may mga napapanood na pinapakain ng ganito, pwede kasing makasama ho yun sa mga alaga natin. So instead na nakatulong pa ho tayo sa alaga natin, mas naging burden sa alaga natin at the same time to us as fur parents din, sa ating mga fur parents, mas mapapabigat ho sa inyo lalo na kung makakalala sa alaga natin yung mga binibigay ho natin. So mas maigi pa rin hong kumonsulta na lang po tayo sa mga loyal veterinarians ho natin or sa mga pinakamalapit na vet po natin. Okay. Sige, Doc. Saan banda ka, Doc? Saan JM Padrinao Animal Clinic po kayo? Sa main pa rin po, sa JM Padrinao Constantino Drive, Marulas po. Marulas, Valenzuela? Apo. Okay. Sa Valenzuela. Thank you, Doc. Pakisabi, Doc, kay Dr. Mitzi. Thank you, Maraming salamat kamo sa pagbibigay sa amin ng atensyon. Kamo ulitin natin, Doc, Sabihin mo kay Doc Mitzi, ulitin natin yung guesting mo, okay? Okay, maliligo na raw si Doc, partner. Ang galing magpaliwanag. Hindi mo ka magtutupis Kaya kailangan mag-ready si Doc Umanda po kayo, Mag-ubad lang ng t-shirt si Doc, naka-two-piece siya. Hindi two-piece chicken, Talagang two-piece na bathing suit. Thank you, Doc Lopez. Maraming salamat si Dr. Gemaline. Thank you po. V. Lopez. Alam nyo na gagawin ninyo. Bisitahin ninyo ang inyong mga veterinarian. Nice to have or better to have a relationship with them para alam rin nila ang history ng ating fur babies. Magpapaalam na po kami. Thank you po. Si Alvin Olchico po ito with Lily.
And I'm your Aridy with Uy. At until next time, dito lamang sa Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye-bye.